We will worship the King of Kings. Oh, we will worship the Lamb of glory. We will worship the King. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of Kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. Oh, with our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. Oh, with our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Oh, we'll just tell them we're loving our King. Yes, we'll just tell them we're loving our King. Oh, we will worship the Lamb of glory. Oh, we will worship the King of Kings. Yes, we will worship the Lamb of glory. Yes, we will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. Oh, with our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. Oh, with our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Oh, we'll just tell them we're loving our King. Yes, we'll just tell them we're loving our King. I bless the name of the Lamb of glory. I bless the name of the King of Kings. I bless the name of the Lamb of glory. I bless the name of the King. I bless the name of the Lamb of glory. I bless the name of the King.
Praise the Lord! Isang magandang gabi po muli sa lahat ng mga nanunood at nakaantabay, nakasubaybay po sa ating online Bible study. Welcome po sa lahat po ng mga nanunood ngayon sa ating pong Facebook Live. At kayo po ngayon ay kasalukuyan ng nanunood sa programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Ako po ang inyong kapatid, ang makakasama niyo po sa loob po ng 1 oras at kalahati. Alas 8 hanggang alas 9:30 po tayo ngayong gabi ng Biyernes. My name is Brother Dexter Durante po. Kumusta po ang lahat ng mga kapatid na nanonood po sa atin ngayong gabi? Luzon, Visayas at Mindanao, nawa po ang biyaya at ang pagpapala po ng Diyos sa inyong maranasan. Ngayon pong gabi, November 5 na, napakabilis po ng araw. Mga kapatid, 5 araw na po ang nakalilipas mula po ng ating salubungin at buksan ang panibagong buwan na ito ng Nobyembre. Amen. So purihin po ang Panginoon at nawa po ay patuloy na ang kabutihan at katapatan po ng Diyos ay atin po nararanasan. Amen? So mga kapatid, tayo po ngayon ay magsisimula muli ng ating pong gawain at maya-maya tayo po ay magbubukas sa isang maiksing panalangin. As we open our program tonight. Pero bago po ang lahat, akin din pong nais na i-welcome ang mga kapatid po natin na tayo naman po ay pinapanood sa ating pong YouTube channel. Kasi sa gabi pong ito at sa bawat gabi na tayo po ay nagsasagawa ng ating online Bible study from Mondays through Friday. Ang ating pong gawain, alas 8 hanggang alas 9:30 po ng gabi yan. Gabi-gabi po yan. 2 pong platform ang atin pong ginagamit. Number 1 is our Facebook. At ito pong Facebook natin, iniho-host nga po ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa. Amen? At sa mga nasa Facebook po na nanonood sa atin ngayong gabi, kung hindi pa po kayo nagpa-follow, nagla-like sa atin pong Facebook page ng BND, pakisuyo lamang po. Wala naman po yung bayad. Pero ang ginagawa po ninyo sa tuwing kayo po ay nagfa-follow at pinalo nyo po ang ating Facebook page, kayo po ay nagbibigay ng pahintulot sa Facebook na kayo po ay in-notify sa tuwing tayo po ay may roong nangyayari at tinatawag pong online or live broadcast. Amen? So hindi po natin alam kung kailan na magte-take effect yung pagbabago ng Facebook kasi formally na i-launch na po yung bago nilang pangalan, yung Meta. At medyo kanina tinitingnan ko po ito Medyo kinukuha ko yung idea, po ba itong metaverse na ito? Medyo malalim po, itong bagong platform. At sana hindi po mabura at mawala po ang atin po mga previous, yung mga nakaraan po nating tinatawag na program. Amen? Na nai-broadcast po natin sa Facebook. But anyway, salamat po sa Lord dahil talaga makikita natin that the Lord owns this program kasi meron naman po tayong YouTube channel. Kasi yung atin pong mga broadcast na mga nakalipas at nagdaan, naka-archive din po ito sa ating YouTube channel. Kaya doon po sa mga kapatid na kung sakali man na magbago po ang tinatawag na system, o yung mga platform ng Facebook in the coming days at mawala nga po itong archive natin ng mga teachings, pakisundan po kami sa ating pong YouTube channel. Ang YouTube channel po natin ay Dexter Durante. Amen? So nandyan po sa ating screen yung pangalan ng ating YouTube channel just in case na mawawala po ang ating mga archives of video na andyan po, naka-backup po yan sa ating YouTube account. Amen? So kaya mga kapatid, yung mga wala din pong mga Facebook account, yung hindi po possible na makapag-access sa ating pong live broadcast kasi nga po, wala silang Facebook account, pwede po tayong sundan sa ating pong YouTube. At kung ano po ang napapanood ngayong gabi, live dito po sa ating Facebook, ganun din naman po ang napapanood sa ating pong YouTube channel. Amen? So, gayon din po ako po ay humihingi ng kaunting pabor sa mga nasa YouTube at maging na rin sa mga nasa Facebook pagkatapos po ng ating broadcast. Kung hindi naman po ito isang kalabisan at kapaguran, madali lamang naman. Pakisili po yung ating YouTube channel
na Dexter Durante at paki-subscribe na rin po ang lahat ng mga kapatid. Wala po ulit yan, uulitin ko, walang bayad dyan. Pero kayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng notification mula sa ating YouTube channel sa tuwing tayo po ay meron pong isinasagawa na live broadcast. Amen? So purihin po ang Panginoon. Welcome po sa ating lahat, sa mga nasa Facebook at nasa YouTube. At ngayong gabi po sa ating pagsisimula ng ating gawain, siyempre, atin po munang buksan ang ating po gawain ngayong gabi ng Biyernes, November 5 sa pamamagitan po ng isang panalangin. Amen? So magsama-sama po tayo sa mga kapatid po na kasama na namin sa gawain ngayong gabi, Facebook and YouTube. Let us pray. Magkaisa po tayo, magkasundo po tayo sa panalangin dahil ang sabi po ng pangako at salita ng Diyos, when there are 2 or 3 that is gathered in my name. Ano po ang pangako ron ng Panginoon? Ang sabi, I am in the midst of them. Palagay ko po ay na-reach po natin yung requirements ng sinasabi ng Panginoon eh. Kasi sabi po, yung context nun is in prayer. 2 or 3 daw po. Saan man merong 2 o 3 na nagkasundo, nagkasama-sama sa panalangin. Ano po ang sabi ng Bible? Naroon daw po ang Panginoon sa kalagitnaan ng 2 o 3 magkakapatid kay Kristo na dumadalangin at tumatawag sa Panginoon. And I do believe that we are more than 2 or 3 tonight. Amen? Tayo po'y higit sa 2, higit po tayo sa 3 na nagtitipon-tipon at mananalangin po sa gabing ito. So dahil nga po atin pong na-meet yung requirements ng Panginoon, then we can believe, amen, and we can trust that He is in our midst tonight. Glory to God. So tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, muli kami pong nagpapasalamat sa iyo sa isa na namang pong panibagong gabi at pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na muli po kaming makapag-aral at makapakinig po ng iyong salita. Banal na Espiritu, i-welcome ka namin sa palatuntunan ito sapagkat kung wala po ang iyong kapangyarihan at ang iyong anointing, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon, wala po kaming pakikinabangan. Kaya ngayong pong gabi, iniaalay po namin ang mga sandali at ang mga bawat minuto na amin pong gagamitin, gugugulin sa pagsasama-sama online. Panginoon, dalangin ko po ng iyong kapangyarihan ay maranasan naming lahat. Gamitin mo lamang po ng instrumento ang gawaing ito. Gamitin mo lamang po akong instrumento upang ang aking tinig ay maging daluyan ng iyong mga banal at makapangyarihang salita. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin na may buong pananalig at pagtitiwala na kami po'y narinig mo at tinugon mo sa aming pakiusap at panalangin sapagkat ang dalangin ito'y inilapit namin sa iyo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at ang lahat po ay magsabi ng Amen. So purihin po ang Panginoon. Again, good evening ha. Magandang gabi po. At sa mga nasa labas po ng bansa na mga kapatid po natin sa pananampalataya, mga ka-rapture, mga ka-generations of believers, at mga ka-Bible study, purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa lahat po ng mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Ang pagpapala at biyaya po ng Panginoon ay sumainyo. Kagabi, pagkatapos po ng ating broadcast, yung Thursday night broadcast natin last night, ay ako po ay gaya nga po ng ginagawa ko after the broadcast, pinapanood ko po ulit ang ating programa. At doon nakikita ko po yung mga pangalan ng mga kapatid na nanood. Ngunit yung iba hindi natin nabati at na-acknowledge kasi nga po meron lamang po tayong certain amount of time na inilalaan sa ating pong shout out. So may mga kapatid pala kahapon na nanonood sa USA. Amen. May mga foreigner din actually. So to all the foreigners that are watching us tonight from abroad, from the United States, good evening from the Philippines and good morning to you from your country, and may the Lord continually bless you and thank you for watching us. Amen. So may nanonood po ng mga Amerikano. Amen. So praise God. Salamat po sa Lord sa mga presence ng mga kapatid po natin. And also, there are also people watching us from Germany. Glory to God. Amen. So God bless you po sa lahat ng mga international audience po natin. Amen. So ngayon pong gabi ng Biyernes ay tayo po ay kung makikita nyo po sa ating upper screen. Again, yan po yung aking pong laging pinapapansin sa inyo every time na tayo po ay nagbo-broadcast. May nakalagay po,
premiere, nakikita nyo, ano po. So ngayon pong gabi ay hindi po ito yung talagang live as live, amen, but this is tape as live, amen. So ito po ay ating uling ni-record, amen, bago po yung oras ng ating airtime. So ano po ang tinatawag na diferensya, amen, ng atin pong gawain at format ngayong gabi kung ito po'y naka-premiere. So, ang diferensya po nito, hindi ko po mababati, amen, live ang mga viewers po natin ngayong gabi. So, hindi ko po magagawa yung shout-out, pasensya na po. Ano po, dahil hindi po natin magagawa ang shout-out. Pero salamat po sa inyo na mga nagpa-participate, nagko-comment, nagpo-post ng inyong mga tinatawag na prayer request, maging yung mga nasa YouTube, thank you very much at kayo po ay produktibo at nagigi po kayong interactive sa atin pong tinatawag na gawain. Amen? So yan po ang isang napakaganda po dito sa ating gawain. Nga pala meron po akong announcement sa inyo po ngayong gabi. Sa inyo po na mga ka-Bible study ko, ano po, sa mga ka-Bible study natin, mahaba-habang panahon na rin po ang ating pagsasama I think we are now running almost 2 years na na tayo po ay nagsasagawa nitong online Bible study. At purihin po ang Panginoon dahil po sa grasya ng Diyos, tayo po ay nakapagpapatuloy. Ngayon, meron po akong panawagan, meron po akong kaunting pakiusap sa mga ka-Bible study. Kayo po ba ay merong ilang mga subjects, ano po, na gusto nyo pong ating talakayin sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, ano po. So ito po'y bagong format ng atin pong gawain. So akin pong gagawin na tuwing araw ng Biyernes, ano po, ay magbubukas po tayo ng tinatawag na subject. Amen, starting next week po yan. At ang subject po na atin pong pag-uusapan, nakabase po doon sa mga inyo pong mga ipinost na mga topic or subject na gusto na nyong ating pong mapag-aralan. Amen? So yan po ang ating pong gagawin. Ano po? At kung pwede rin, ay ating buksan ng Lunes. Ano po? Baka kasi masyadong mahaba pala na usapin yung inyo pong nasa puso na pag-uusapan at pag-aaralan. So wag po kayong mag-aalala. I-anunsyo ko po at babanggitin ko po na ito yung topic na itinatanong, amen, ng isang kapatid at gusto natin po na maliwanagan tayo hango po sa salita ng Diyos doon po sa subject na iyon. Amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? So kaya nga po, every Friday ako po ay hihingi sa inyo ng tinatawag na suggestion or question. Ano po ang gusto ninyong pag-usapan sa ating Bible study next week? Baka meron po kayong gustong pag-usapan sa susunod pong mga araw na darating. Amen? So kaya nga po, kung kayo po'y merong mga ganong mga bagay na gusto nyo pong ating talakayin sa ating Bible study, you can post, amen, your questions and your subject that you want to be tackled dito po sa ating Bible study. Amen? So that this ministry will also be a blessing to you para lalo pong maging pagpapala ang ministeryo pong ito. Pero unawain po natin na hindi po lahat masasagot ko yan. Amen? Siyempre, tayo po'y umaasa sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Baka sabihin niyo, bagong branding, reformat ata ito nung dating, wag na natin banggitin. Hindi po ito itanong kay ganito, Ito po ay subject, amen? Hindi po ito tanungan. Akin pong tatalakayin, halimbawa, you have questions about the Trinity, amen? Then we talk about the Trinity, amen? You have questions about the subject of healing, then we will talk about the subject of healing. If you have a question about the subject of faith, then we will talk about faith. Yung ganun po ba, mga kapatid? Amen? Kaya kung kayo po ay merong mga questions, you can post it now, sa atin pong comment box, and we will try to talk about it. We will try to teach on it, amen, para po kayo po ay maliwanagan. Amen? So yan po yan po ang ating isang bagong ating gagawin dito po sa ating program. Amen? So muli, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. At bumabati po tayo ng magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali
Diyan naman sa mga nanonood sa atin sa labas ng bansa, sa mga nasa Middle East viewers po natin, yung mga nasa Saudi Arabia, nasa Jordan, nasa Egypt, nasa Bahrain, amen, nandyan po sa lugar ng tinatawag na Dubai, amen. So saan man po kayo sa Middle East, magandang hapon po. At sa mga nasa Europe, magandang tanghali. Sa mga nasa Belgium, nadagdagan tayo, may Germany na. Magandang tanghali po sa mga nasa kontinente ng Europa. At siyempre, sa mga nasa Amerika, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. At pagpalain kayo ng Lord. And also, to all our Asian viewers sa mga nasa Singapore, Hong Kong, dyan po sa lugar ng Malaysia, Indonesia, amen, Taiwan, magandang gabi po. At sa mga nasa Australia naman at nasa mga New Zealand, pagpalain po tayong lahat ng Lord at magandang araw din po sa inyong lahat. Amen. So ngayon po, dahil ngayon ay Friday, ito po ang ating last Bible study for this week. Amen. Dahil ang ating pong Bible study, if you are just new, kung kayo po ay bago sa gawain ito po ay napapanood lamang from Monday through Friday, 8 to 9:30. So bukas po, wala po tayong magaganap na Bible study sa gabi. Pero meron po tayong radio program. Ayan, ano po. So ina-announce ko lamang po that tomorrow, Saturday, 7 p.m., ano po ang ating radio program sa CBS DWAD 1098 AM band. Yung mga kababayan, mga kapatid po natin dyan na nandiyan sa Metro Manila, lalong-lalo na dyan sa mga nasa Maynila at kayo po ay alas 7 ng gabi, baka kayo po ay nasa inyong mga sasakyan, natatraffic kayo, buksan nyo po ang inyong radyo sa 1098 AM band at samahan nyo po kami sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? At pagsapit naman po ng linggo, alas 7 ng umaga, amen, ay meron ulit tayong programa sa radyo. Amen? So ito po ay doon din sa same station, sa CBS 1098 AM band. Ano po? So alas 7 naman po ng umaga pag Sunday. Pag Sabado, alas 7 ng gabi. Pero pagdating po ng linggo, alas 7 po ng umaga. Pero kung kailan na po kayong access dahil wala na kayong mga transistor radio. Amen? Dahil wala na po kayong radyo sa inyong mga bahay. Mga na-dispose nyo na. Amen? Dahil nasa digital world na po tayo. No problem. Kasi ang atin pong himpilang ginagamit, itong 1098 ng DWAD AM band, meron po silang internet broadcast, ano po, at pwede niyong mapakinggan ang kanila pong mga programa sa pamamagitan ng kanila pong Facebook account. Meron po silang Facebook account. Hanapin niyo lamang po yung CBS DWAD dito po sa Facebook. Ayun, mapapakinggan niyo na po ang ating program din dyan sa eksaktong oras, alas 7 po ng gabi at alas 7 ng umaga. Amen? At bukas, araw po ng Sabado is worship time para po sa BND Church. Amen? And sa mga kapatid dyan, sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa, reminder lamang may gawain po tayo bukas ng umaga. Alas 10:30 po yan ang ating worship time. At kung kayo po ay nagdanasa na maka-join sa atin pong gawain every Saturday at gusto nyo pong makasamba kasama po ang simbahang BND Muntinlupa, pwede nyo pong mapanood ang atin pong live online. Amen? Broadcast po every Saturday. Amen? Alas 10:30 po. Dito po yan sa BND page. Ano po? Muntinlupa. 10:30 po ang ating broadcast time ng ginaganap po nating live broadcast ng ating Saturday worship service. Amen? Ang reason kung bakit hindi ko po kayo masyadong ma-invite, ano po, ay dahil very limited po yung ating space na ginagamit. At sa ngayon po ay hindi po pwede pa rin yung tinatawag na full pack, ano po, or full capacity ng gawain. Ano po, so kaya kung kayo po ay malapit sa aming gawain and you know the address, ano po dyan sa Alabang, everybody naman po is welcome. Kaya lamang tayo po ay nag-iingat na tayo po ay makalabag doon sa tinatawag na required ng gobyerno. Amen? So kaya po, yun po, kaya kung kayo po ay alam nyo po yung lugar and you want to join, everybody is welcome. You can worship with us every Saturday. Amen? So yan po ang ating gawain for this week. At nawa po, kayo rin po ay magkaroon ng inyo pong tinatawag na pagsamba ngayong pong weekend, Saturday and Sunday. Amen? So yan po ang ating gawain. So purihin po ang Panginoon at tayo po ngayon ay darako na
sa atin pong Bible study ngayong pong gabi ng Biyernes. Amen. Kagabi, hindi ko po na ituloy yung atin pong sana ay last part ng atin pong pag-aaral dito po sa subject about death. Amen. Kung kayo po ay kasama natin sa Bible study kagabi, na drag po tayo doon sa ating pagtalakay doon sa video na akin pong pinapanood sa inyo last night about doon sa tinatawag na pagkakatuklas, doon sa tinatawag na exact location ng Mount Sinai na kung saan very significant po ito during the time of Moses sapagkat doon po ibinigay ng Panginoon kay Moses ang tinatawag na Ten Commandments. Amen? So atin pong tinalakayan, pinag-aralan po natin at ating tiningnan din po ang mga bagay-bagay na pwede po nating pakinabangan sa ikauunlad po ng ating pananampalataya. Ngunit ngayong gabi tayo po ay magbabalik sa ating pong pending na aralin about the subject of death, and I'm hoping that tonight will be the conclusion and the last part of this 5 series subject called death. Amen? Kaya kung kayo po ihanda nyo na po ang inyong mga sarili at ihanda nyo rin po ang inyong mga Biblia sa atin pong gaganapin at gagawing pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen? So now if you're ready, let us pray. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, muli po naming ipinipresent sa iyo ang aming mga sarili at inilalapit at hinihiling ng Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo po kami na sa mga puntong ito, kami po ay matuto at makaunawa sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, ikaw pa rin po ang dakilang tagapagturo. Gamitin mo lamang po akong daluyan, gamitin mo lamang po akong instrumento mo. Salamat po at ang lahat ng papuri ay ibinabalik namin sa iyo. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say, Amen. Okay, so ngayon pong gabi ay tayo ay magbalik sa ating pong pinag-uusapan at pinag-aaralan. So atin na pong tinalakay sa ating pong mga nagdaan na pag-aaral yung tinatawag na doktrina na itinuturo ng Biblia when it comes to death. Amen? Dalawa pong bagay ang ating natuklasan na tinuturo po ng Bible tungkol sa kamatayan. There is such thing as a physical death, and also there is such thing as a spiritual death. At sa ating ding mga pag-aaral, atin po natuklasan that there are 2 kinds of life. Amen? One that is physically alive but is spiritually dead. Amen? Buhay sa physical pero patay ang espiritu. At yung other example or yung other kind is vice versa. Ibig sabihin, spiritually alive but now they are physically dead. Amen? So kaya mga kapatid, dyan na po ang ilan sa ating pong mga napag-usapan at napag-aralan na itinuturo po ng salita ng Diyos. Now as we come into the conclusion, tayo po ngayon ay nalalapit ng magsara dito po sa araling ito tungkol po sa tinatawag na kamatayan. So as we conclude in our Bible study tonight, ating pong babalikan at pag-uusapan muli. Kasi kung ating pong uobserbahan at masusi na ating bubulayin ang mga pinag-usapan, pinag-aralan po natin na itinuturo ng salita ng Diyos, lumalabas po na ang pinakamabigat pong kamatayan sa dalawang uri ng kamatayan ay yung tinatawag na spiritual death. Amen? So dahil natuklasan po natin na yung physical death, amen, ay darating po yan sa lahat ng tao. Natuklasan po natin na maliwanag na sinasabi po ng salita ng Diyos that it is once appointed for men to die, then after that is the judgment. Amen? So nakita po natin that death, amen, will only open the next chapter and door to our new life, sa ating pong bagong buhay. Ngunit, natuklasan din po natin na ang pagpasok natin sa bagong buhay na ito, patapos po ang physical death, ay nakasalalay. Nakasalalay po ito kung sa atin pong pagiging buhay sa physical ay atin pong tinanggap ang paghahari po ng Panginoong Jesucristo sa atin pong mga buhay. Sapagkat pag ang isa pong tao ay namatay, nagtapos po siya sa kanyang physical na katawan, ngunit ang Panginoong Jesucristo ay hindi po niya napaghari at hindi po niya tinanggap sa kanyang buhay as His personal Lord and Savior, then the judgment will immediately take effect sa kanyang buhay. And the judgment without Jesus is automatically a person
who expired from his body will go to hell. Siya po ay diretso na mapupunta saan? Sa impyerno. But the good news is this, amen? Pwedeng hindi ka po pumunta sa impyerno. Kung ang isang taong may buhay ay isusuko niya at paghahariin niya sa kanyang buhay ang Panginoong Jesucristo. Amen? At ito po'y mangyayari when you believe in the finished works of Jesus Christ. At kaya nga po, pag sumampalataya ang isang tao sa Panginoon, then the judgment would be reversed. Instead, the judgment will be hell, then the judgment will be a positive one. What is that positive judgment? He will be sentenced to go and enter the heavens. Amen? Glory to God. So yan po ang mangyayari sa isa pong individual. Kaya nga po ating nakita sa ating mga pag-aaral na yung physical death is the absence of the real man. The absence of the inner man. The absence of the spiritual man from the body. So yung po ang physical death. Yung pag-alis at paglisa ng spiritual na pagkatao po ng isang individual. So meaning physical death is not the end of everything. Amen? Yun po ang ating natutunan. Pag namatay po ang katawan, umaalis lamang po yung espiritu. At yung espiritu, yun po ang tunay na ikaw. Yun po ang tunay na tayo. Amen? Ngunit nilisan na po ang katawang lupa. Kaya nga sabi ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Those will happen to believers. Kaya pag nawala po ang believers sa kanilang katawan, they expire. Nawala ang katawang lupa, nasira, namatay. Ang espiritu ng believers pupunta po ngayon sa Panginoon. Amen? Maliwanag po yan. But what will happen to an unbeliever when he expired? Siyempre, siya po ay pupunta naman sa impyerno. Amen? So yan po ang tinuturo ng Biblia. Kaya ating natuklasan na napakalaki po pala talaga ng factor, mga minamahal at mga kapatid, dito sa duration ng ating aralin, nakita po natin that there is a big and major factor yung tinatawag na spiritual death. Amen. Malaking bagay po pala ito. Kasi mabigat po yung tinatawag na implication ng kamatayang espiritual. Amen? So malaki po ang dala-dala nitong implication. At ang ating natuklasan sa haba na po ng ating mga gabi at mga panahon na inilagak at inilaan sa araling ito palang spiritual death ay meron pong implication. Ibig sabihin ng implication, meron po itong epekto, both, amen, sa ating physical at sa ating spiritual. Amen? So yan po ang impact po nitong physical death. There is an impact, there is an implication, both in our physical life and our spiritual life. Bakit po? Kasi, pansinin po natin, nung ang tao po ay nagkasala, natuklasan na rin po natin when we talk about spiritual death, it is simply means separation from God. Amen? Yun po yung spiritual death. What is the meaning of spiritual death? It is separation from God. At paano po na-separate ang tao sa Diyos? Dahil nga po sa kasalanan. At paano po nagkaroon ng kasalanan ng isang tao? Ito po ay ipinamana sa kanya ng unang tao na ang pangalan ay sino? Si Adan. Amen? Kaya nga po ating kukunin yung pattern sa buhay po ni Adam. So sa buhay ni Adan, nung sila po ay nagkaroon ng tinatawag na spiritual death, separation from God, amen. So yung unang implication sa kanilang katawan, amen, yung kanila pong katawan, immediately nag-take effect po yung consequence ng spiritual death. Bakit po? Kasi unti-unti nang nagsimula yung countdown ng kamatayan ng kanyang pisikal. Kasi ang spiritual death din po, base sa ating mga natuklasan sa araling ito, ang ugat kung bakit po ang katawang lupa ay nagkaroon ng tinatawag na kamatayan. Amen? So maliwanag po yan sa ating mga pag-aaral that the wages of sin is death. Amen? Yung po ang sulat na nakita po natin na isinulat po ni Apostol Pablo. Amen? Ang kabayaran ng kasalanan po ay kamatayan. Kaya nga po, yung kamatayan ng pisikal ay nagpapatunay lamang that the Word of God is taking in effect. Amen? Na ang salita po ng Diyos ay nangyayari. At the proof is what is happening to our body. Amen? Nagkakaroon po ito ng tinatawag na kamatayan. Amen? Pero bukod po sa tinatawag na physical death that took effect
because of sin, amen, ang isa pa pong implication ng spiritual death is people under this state, nando sa kalagayan ng spiritual na kamatayan, they lost the favor of God. Amen? Wala po sa kanila po ang pabor ng Diyos. Hindi po kumikilos sa kanila ang favor ng Diyos. Bakit po? Because the favor of God is only for His children. Amen? It doesn't fall on His enemies. Huwag po natin kalilimutan that people without Christ in their life, amen, they are still the enemy of God. Amen? Amen? Sila po ay kaaway, sila po ay kalaban ng Diyos. Amen? But the day they have surrendered their life to Jesus, now once they were enemy, now they become sons and daughters of the King. They become a child of God. They become the friend of God. Amen. And they become the priest and the citizen of God. Glory to Jesus. Amen. Kaya yan po ang epekto ng tinatawag na spiritual death. Amen. Not only it affects the physical body, it also affects, amen, our standing in the sight of God, because we don't have the favor of God when we are spiritually dead. Amen? Now, the third reason and the third effect of spiritual death sa buhay po ng isang individual, amen, we don't have access, amen, from the knowledge of God. Amen? Kaya wala po tayong access sa karunungan ng Diyos. Kaya kung mapapansin nyo po, pag tayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, hindi pa natin na isusuko ang buhay natin kay Kristo. Amen? Hindi natin maunawaan ang mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi natin maintindihan ang Biblia. Hindi natin maliwanagan ang sinasabi, tinuturo ng salita ng Diyos. Why? Because your spiritual death is preventing you from accessing the knowledge of God. Amen? Kaya nga po ang mga tao na walang relasyon kay Jesus, hindi po sila nakakaunawa kadalasan ng katotohanan mula sa Biblia. Ang Biblia po sa kanila ay boring. Ang Biblia po sa kanila ay parang complicated na aklat. Ang Biblia po sa kanila is hard to understand book. The word that can be read and found in the Bible is very hard to understand. It's a sign that that person is spiritually dead. Bakit po? Kasi there is a preventing force and power that prevents them from accessing the knowledge of God. Amen? Kaya makikita nyo po ang difference when you have surrendered your life to Jesus and you allow Jesus now to become your Lord and your Savior, then what happened to you is He had given and deposited to you His Holy Spirit. And the Holy Spirit is the force behind you understanding now the Bible. Kaya nga po, tingnan nyo po, itest nyo po ang inyong sarili. Ngayon po ba, meron na po kayong interest magbasa sa Biblia? Ngayon ba, natututo na kayong magbasa ng salita ng Diyos? Ngayon, kung ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin yung interest, kapatid, may payo ako sa'yo, baka hindi ka born again. Amen? Kasi a true born again will always love reading the Bible. Glory to God. Amen? Ang tunay na born again, nagbabasa po ng Biblia. Ang tunay po na ipinanganak na muli, araw-araw hindi po siya nakakapagbasa ng Bible. It's very hard. Amen. Kaya pag ang isang individual, wala pong kagana-gana na magbasa ng Biblia, kapatid, payong isang kapatid sa pananampalataya. You have to recheck whether you are saved or not. Amen. It's a very dangerous state where you are. Kung ikaw po'y walang gana at sinasabi mong, pastor, kaya hindi ako nagbabasa ng Biblia, hindi ko rin maunawaan. My goodness. Yun po ang epekto ng spiritual death. Amen? Kumbaga sa isang may karamdaman, isa po itong diagnosis. Amen? Isa po, parang doktor yan. I-diagnose ka at isang symptoms na lumitaw sa iyo, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. My God, you need to accept Jesus as your Lord and Savior. Amen? Kailangan mo pong i-recommit ang iyong buhay sa Panginoon at tanggapin ang paghahari ni Kristo. Bakit po? Because it is impossible for a saved person not to understand the Bible. Why? Because the Holy Spirit is now present in you. And the Holy Spirit will always drive you to get in the Word of God.
Glory to God. Amen. Kaya kung wala pong force na nagbibigay sa iyo ng tulak na lagi magbasa ng Biblia, come on, you need to surrender your life to Jesus. Dahil baka tumunog mamayang gabi ang trumpeta, tumunog mamayang alas 12, magulat ka, naiwan ka. Why? Because Jesus will tell you, I never knew you. Hallelujah. Hindi kita kilala. Go away from me. Amen. Baka ganun po ang ating marinig. Kaya napakahalaga po na ating i-recheck ang ating relasyon sa Panginoon. Amen. And one of the signs that we have a relationship with Jesus, we love His Word. We are interested in the Bible. We love to read the Word of God and study the Word of God every day. Kaya because it is a pong sign ng spiritual death, you have no access from the knowledge of God. And the last sign is you don't have a desire for God. Hallelujah! Amen. Wala ka pong desire sa Diyos. Mas marami ka pong desire sa mga bagay na nasa sanlibutan, but you have no desire in the things of God. Hindi ka po ginaganahan pag mga bagay tungkol sa Diyos, pero maalab ka sa ibang bagay. Maalab ka pagdating sa mga bagay na may kaugnayan sa sanlibutan. Pero pagdating sa Diyos, ay para kang napakakunat pa sa makunat na chicharon. Amen? Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Wala ka pong desire when it comes to the things of God. You don't have the desire to pray. You don't have the desire to study and devote yourself sa mga devotional na Biblia. Wala kang desire dito. Walang force, walang power. Yan po yung isa ring indication that you are spiritually dead. Amen? Kaya nga po, hindi pa po huli ang lahat. You need to surrender your life to Jesus if you are that kind of person right now. Na parang, Pastor, bakit ganon? I thought I was a Christian. I came to church, I go to church, I attend church. I even a part of a ministry. Pero bakit wala akong desire sa mga things of God? I don't have a desire to pray. I don't have the desire to read the Bible. Mas may desire pa ako sa ibang bagay. Sa ibang bagay, nagagawan ko ng panahon. Pero yung pagdanalangin, yung pagbabasa ng Biblia, yung mga bagay tungkol sa Espiritu, wala akong kagana-gana, Pastor. Parang hindi ako masyadong motivated sa mga ganyan. Naku, mahirap po yan. Amen? So again, this is an advice. Amen? Unsolicited advice. You need to reconnect and surrender your life to Jesus. Amen? Because a person who is alive, number one, he has access to the knowledge of God. Number two, he has a desire for the things of God. Hallelujah. Amen. Kaya nga po, yan po ang nangyayari. Kaya nga po mga kapatid, lahat po tayo ay nagsimula sa tinatawag na kamatayan. Lahat po ng tao. Amen. Lahat po ng tao ay nagsimula sa tinatawag na kamatayan at ang nagdala sa atin sa kamatayan, spiritually dead, is our trespasses. Amen. Ito po yung ating pagkakasala at ang ating mga kasalanan. Kaya nga kung ating titingnan mga kapatid sa Ephesians chapter 2, let me just bring you to Ephesians chapter 2. Ang sabi po ng bahagi na sulat dito ni Paul sa verse 1, ang sabi niya rito sa Ephesians 2:1, once you were dead, amen, so very clear, all of us, amen, believers today, once in our life we are dead. Amen? Minsan sa ating pong buhay, tayo po ay naging patay. So baliktad po sa espiritu, no? Sa mundo, we think we started alive and we end up dead, no? But in the spirit, it's the other way around. We all started dead, but we ended up alive. Amen? Nakukuha mo ba natin, mga kapatid? Sa natural, baliktad. Ang pananaw ng mundo, everybody started to be alive and the last part is being dead. Amen. Yan po sa natural world. We thought that we are alive the day we were born and our ending is dead. But in the spirit, it's reverse. Everybody started in death, but along the way, when we met Jesus and surrendered our life to Christ, our ending is life. Hallelujah. Amen. So we all started dead, but along the way, the Holy Spirit revealed Christ to us. Then our ending is we are alive. Amen? Pero depende yan, ha? Not everybody has that same kind of ending. Because everybody started dead. Along the way, the Holy Spirit revealed to them Jesus, but they did not believe on Jesus. So they still ended up dead. Amen? Maliwanag po ba?
Lahat tayo nagsimulang patay, pero habang tayo nagpatuloy sa buhay, nandiyan kumilos ang banal na Espiritu, pinadalan tayo ng mga mangangaral na mag-i-introduce sa atin kay Kristo. Pero kung ano ang ginawa nating response no sa pangangaral tungkol kay Kristo, yun po ang magdidetermina sa mangyayari sa atin sa susunod. If we believe in the gospel, kung tayo po ay nag-respond at sumampalataya sa mabuting balita na si Jesus ang Panginoon, Diyos at tagapagligtas, then the result is life. Ang resulta ay buhay. But what if we don't believe? Paano kung hindi po tayo naniwala sa Ebanghelyo? Paano kung hindi po tayo naniwala kay Kristo na siyang daan, siyang katotohanan, at siya lamang paraan para tayo makarating sa piling na Ama? Then we still ended up as dead. Patay pa rin. Amen? Kaya nga sabi ng verse 1, Ephesians 2, once you were dead. Amen? Once I was dead, bakit po ako namatay? Ang sabi po ni Pablo sa verse 1, because of my disobedience and many sins. So what brought me into this life called death? It is my disobedience and my many sins. At ang sabi dito sa verse 2, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil. Ayan, matindi pala, no? Yung palang pagpapatuloy na pamumuhay sa tinatawag na kasalanan, yan daw po ang klase at uri ng buhay ng karamihan ng mga nasa sanlibutan. At maliwanag na tinutukoy din dito ng salita ng Diyos sa talatang 2 ng sulat ni Pablo sa Efeso, na ang pagpapatuloy na pamumuhay sa kasalanan ay katumbas ng pagsunod sa dyablo. Di ko po yan salita, I'm just reading it from the Word of God. So ano raw po ang pamumuhay at pagpapatuloy sa buhay ng kasalanan? Ito'y katumbas ng pagsunod sa demonyo. Naintindihan po ba natin? Now, sabi rito, the commander of the powers of in the unseen world. Yan daw po yung devil. And he is the spirit, again, at work in the hearts of those who refuse to obey God. So, kaya po mahirap para sa mga nasa sanlibutan ang sundin ang Panginoon because of this spirit. What spirit are you talking about? The spirit of the devil. Bakit po naging mahirap sa kanilang pagsunod? Because of the spirit of the devil who works in their heart. Amen. Kaya mahirap po sa kanilang gumawa ng mga bagay patungkol sa Diyos dahil sa espiritu na kumikilos sa kanilang puso, espiritu ng dyablo. Pero pag isinuko ng isang tao ang buhay kay Kristo, yung espiritu na yon, amen, na dati nagkukontrol sa puso ng tao, napapalitan yun. Hallelujah! Napapalitan po yun. At pag ang isang tao ay nagsuko ng buhay kay Kristo, yung espiritu ng dyablo na yon, na umuimpluwensya sa puso ng tao, napapalitan ng banal na espiritu. So ang dati masamang espiritu ang naninirahan, pero pag ikaw po ay naging anak ng Diyos, ang pumapalit na tumitira sa iyo ay banal na espiritu. Kaya ngayon, dahil banal na espiritu na, ibang impluwensya na ang umi-impluwensya sa buhay mo. Kaya ngayon, posible na makagawa ka ng kabutihan. Posible na magbago ka ng iyong ugali. Posible na. Amen? Kaya nga po, may mga ganitong patutuo Yung mga dating nabubuhay na mga hindi tama, yung mga nagsasama na hindi kasal. Amen? Nung sila po'y maliwanagan, nung ang banal na espiritu'y kumilo sa kanilang buhay, nakakatuwa yung mga patutuo, bigla nagsasabi, Pastor, pwede mo na ba kaming ikasal? Gusto ko na pong itama itong mga maling relasyon. Paano? Saan kumuha ng lakas ng loob yun? Saan kumuha yun ng ganong mga desisyon? Dahil po sa banal na espiritu. Amen? Amen? Dahil sa banal na espiritu. Dahil yung banal na espiritu is the strong force who is now influencing the hearts of an individual. Amen. Kailan mangyayari po yung influence ng Holy Spirit? The day a person surrender his life to Jesus. Amen. Kaya ang sabi po rito sa verse 3, all of us used to live that way. Amen. Ganun daw po ang ating dating buhay. Ano po dating buhay? We are disobedient to God. Amen. We are just like the rest of the world. We live in sin. We obey the devil. Amen. Yan po ang dati nating buhay. Can I hear an amen? Nung wala pa po tayo kay Jesus. Following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. Amen. So ano raw po ang ating sinusunod? Yung mga pagnanasa ng atin pong sinful nature which dwells and reside in our flesh. By our very nature,
We were subject to God's anger. Yan, ano? So ano raw po ang ating dating nature? Dahil tayo ay nabubuhay sa laman, tayo raw po ay subject to God's anger like everyone else. So see, tayo po ay nasa ilalim ng galit at puot ng Diyos nung araw na hindi pa po tayo mananampalataya. Kaya praise God, naligtas po tayo. Amen. Now, God is not angry with us anymore. God is now so in love with us today. Amen. Dati, God is angry with us every day. Dahil sabi ng isang bagay ng Biblia, God is angry with the wicked every day. But now that we become a child of God, God is always in love with us every day. Glory to Jesus. Amen? Now, sabi po sa verse 4, but God is so rich in mercy and He loves us so much. Napakayaman daw po ng Diyos sa kanyang habag. Amen? So yun po yung mercy. Amen. At ang nagipong tinatawag na epekto nitong mercy ng Diyos, inibig niya tayo. And even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Glory to God. Amen. It's only by God's grace that you have been saved. Praise the Lord. Amen. So, ibig po sabihin, dahil po sa grasya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Amen. Tayo po ay nangaligtas. Kaya nga po, ating pong na-access ang kaligtasan ito dahil po sa ating pagsampalataya at paniniwala saan? Sa Panginoong Hesukristo. Kaya makikita po natin dito po sa sulat na ito ni Pablo sa Ephesians 2:1-5, makikita po natin mga kapatid ang ating dating katayuan. Tayo po'y patay. Pero dahil kay Kristo, tayo binigyan po ng buhay. Amen? At paano po natin na-access itong buhay na ito? Sa isang bahagi ng ating pagtuturo, amen, tayo po ay nabigyan ng bagong buhay when we believe at ano po yung process na ating pong dinaanan. Yun po yung sinasabi ni Jesus sa John chapter 3, verse 3-5, amen, that a person must be born again. Amen? So yun po yung sinasabi ni Jesus that unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? So born again is not a religion. It's an experience. Amen? Ang born again po, hindi reliyon. Amen? Yan ang pandaraya na ginagawa ng dyablo sa maraming tao. Born again ka? Sasama ka sa mga born again? Amen? Para bang ito'y grupo? Para bang ito'y organisasyon? Hindi po. Amen? Dahil ang isang tao na nakatanggap ng kaligtasan na born again. Kasi hindi ka pwedeng nasasabi mo ngayong sarili that you are saved, pero hindi ka born again. That is impossible. Amen? Dahil ikaw po, ang una mo pong katayuan, your original state, you are dead, you are in sin. Amen? But when you become a child of God, amen, ipinanganak ka muli. Dahil yung original mong nature, galing yan kay Adan. Spiritually, pinasa niya yan sa iyo eh. Pero nung ikaw po'y tumanggap kay Kristo, ipinanganak ka muli, nagkaroon ka ng pagbabago ng linya. From Adam's line, you shifted to the second Adam's line. And the first Adam's line was corrupted by sin, but the second Adam's line, who is the line of Jesus, because Jesus is the second Adam, that line is filled with righteousness. Amen? Kaya nung tayo po'y sumampalataya kay Kristo, tayo po'y na-born again. Amen? Nakukuha po ba natin? Tayo po ay napalipat sa tinatawag na kalagayan at sitwasyon. Tayo po'y naging anak ng Diyos. Amen? So ngayon, mga kapatid, paano kung ang isang tao ay sadyang nagipa ring matigas at hindi pa rin po nila tinanggap ang kaloob ng Panginoon na tinatawag na eternal life through believing in Jesus? Yun po yung sinasabing second death, ang kanya pong ending. Kaya nga kanina, di po ba sinabi ko kanina sa ating pagtuturo, we all started in death. Tayo pong lahat nagsimulang patay. But along the way, the Holy Spirit, amen, revealed to us, give us the answer on how to come out from spiritual death. How? By receiving Jesus. Amen? Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsusuko ng buhay natin kanino? Kay Kristo. Amen? Along the way. Pero what if you have been given a chance and you blew the chance that God is giving you? Kasi gusto po ng Diyos, this is the perfect will of God and this is in our Bible. Sabi ng sulat ni Pedro,
Amen. Sa sulat po ni Pedro, I think it's in the book of 2 Peter. Amen. Nung tinatalakay po ni Pedro yung tungkol po sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Kasi yung context doon ay may mga taong pilosopo na nagsasabing, where is the sign of His coming? Ang tagal naman ng pagbabalik ni Jesus. The prophets of old, the believers of old, yan na rin ang kanilang inaabangan at iniintay. Until now, where is the one who promised that He is coming? Tama po yun. Ilang libong taon na ang mensahe hindi nagbabago, babalik na si Jesus. Babalik ang Panginoon. Pero sasabihin ng mga tao sa panahon natin ngayon, narinig na namin yan matagal na at maraming beses na. Ngunit hanggang ngayon, yung sinasabing babalik, hindi pa bumabalik. Ano ang dahilan? Napakabagal naman niyang nangako na yan ng pagbabalik. Pero sinagot po sila ni Pedro. Ang sabi ni Pedro sa kaniyang pagsagot sa kanila, hindi ito kabagalan ng Diyos, kaya hindi pa siya bumabalik. Ngunit, ang sabi ni Pedro, gusto kong maunawa ninyo na ang dahilan ng pagkakaantala ng kanyang pagbabalik ay dahil sa kanyang habag. Iba pala ang paraan ng Diyos no po? Dahil doon mo makikita yung prinsipyo na sinabi ng Bible sa book of Isaiah, that my ways are not your ways, and my plans are not your plans. As high as the heaven is from the earth, so is my ways different and higher than your ways and your plans. Amen? Iba pala ang pananaw ng Diyos dyan. Ang pananaw natin, ang bagal, ang tagal. Pero ang pananaw naman pala ng Diyos dyan, iba. Ito'y kanyang pagpapakita ng kanyang habag. Bakit habag? Kasi nga po, kung mamadaliin niya ang kanyang pagbabalik, marami po ay hindi mapapasama sa kanyang piling sa langit. Dahil ang sabi doon ni Pedro, because this is His perfect will, that none should perish, but all must come to repentance. Ano po ang gusto sana ng Lord? What is His desire? What is His heart cry? Ang pangarap po ng Diyos, walang isa mang mapahamak. Dahil ang totoo, hindi naman po nilikha ng Diyos ang impyerno para sa tao. Hindi po nilikha ng Diyos ang impyerno para sa iyo kung hindi ka paligtas na nanonood ka sa programang ito. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos hindi para sa iyo. Hindi po para sa mga masasama. Hindi po ito para sa tao. Amen? Ang impyerno po ay ginawa ng Diyos para sa dyablo. Amen? Para kay Satan po yung impyerno. Pero ang problema po ng tao, imbis na piliin niya ang Diyos ng pag-ibig, ang pinili niya at sinundan si Satan. Kaya hindi po ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno, kundi yung desisyon niya na imbis na ang sundan niya ay ang Panginoon, ang sinundan niya ay si Satanas. Amen? Kaya hindi po ang Diyos ang nagdala sa tao sa impyerno. Dahil ayaw nga niya na ang tao mapa-impyerno. Kasi kung gusto ng Diyos na ang tao mapa-impyerno, hindi na niya sana ibinayad si Kristo. Pinabayaan na lamang niya tayo na lahat tayo mapunta sa impyerno. Kung ito po ay nagbibigay ng pleasure sa Panginoon, kung ito po ay nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon, ang tao ay mapahamak sa impyerno, hindi na dapat niya ibinigay si Kristo. Pero ipinakikita po ng pangyayaring yon, gaya na sinabi ng John 3:16, that for God so loved the world. Did you know na mahal po ng Diyos ang tao? Amen? Kaya nasasaktan ng Diyos sa tuwing yung kanyang mga iniibig, ayaw siyang ibigin. Amen? Kaya sana maunawaan ninyo kung saan ang gagaling, kung bakit sa mga istorya sa lumang tipan, gayon na lamang kung kanyang ituwid ang bayan ng Israel. Bakit po? Kasi pag mahal na mahal ng Diyos ang isang tao, tapos pangit ang ginagawa sa kanya nung minamahal niya, hindi po ba? Amen? Nakakasama talaga po ng loob. Amen? Ilagay mo ang iyong sarili. Paano mo mararamdaman mo? Mahal na mahal mo yung tao, tapos yung mga bagay na ayaw mo, yun ang ginagawa sa'yo. Di ba? Ang sakit-sakit nun. Gayan din po ang nararamdaman ng Diyos sa tao. Sobra ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen? Sobra. Sobra ang pagmamahal. Sa dami ng kanyang mga nilalang, ang tao lamang po ang bukod tangi na iwinangis at itinulad niya sa kanyang sarili. Obsession po ng Diyos ang tao. Pero ang problema, ang tao po ayaw sa kanya. Amen. Obsessed ang Diyos sa tao, pero ang tao ayaw sa Diyos. Hindi siya obsessed sa Diyos. Obsessed siya sa kanyang sarili, obsessed siya sa demonyo, obsessed siya sa sanlibutan. Amen. Yun po ang tao. Amen.
Ang lagi niya lamang iniisip sarili. Ang iniisip niya yung mga bagay na nasa sanlibutan. Ang iniisip niya yung mga bagay na kasamaan. Amen. Pero ang Diyos, hindi niya naiisip. Kaya doon po nasasaktan ng Panginoon. Amen. Kaya nga kung ating maunawaan at ating mapapansin, ang sabi po ng sulat na yun ni Pedro, hindi po dahil sa mabagal ng Diyos, kaya hindi pa siya bumabalik. Pero nagbibigay pa siya ng pagkakataon na ang tao po ay maligtas. Pero may hangganan po yan. Amen? May hangganan at may katapusan din po ang tinatawag na pagtitiis ng Panginoon. Amen? Kaya nga po mga kapatid, pag ang isa pong tao ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong maligtas and he blew it, he turned it down, then the next thing that will happen to him is called the second death. Amen? Yun na po ang mangyayari sa kanya, yung tinatawag na second death. Amen? So ito po yung ikatlong uri at huling uri ng kamatayan na tinatalakay at itinuturo ng Biblia. Amen? What is the second death? Go to Revelations 20 verse 14. Amen? Samahan niyo po ako sa Revelations 20 verse 14. Ano po ang sabi rito sa Revelations 20 verse 14? Ang sabi rito ng talatang 14, and death and hell were cast into the lake of fire, and this is the second death. Amen? So ano po yung second death? Yung second death po ay yung tinatawag na pagdadala saan? Sa impyerno at sa dagat-dagatang apoy. Kaya pag ang tao po ay nasentensyahan at nailagay doon, ang tawag po doon ay second death. Amen? Now, pag-usapan ulit natin yan. Sa ating mga nagdaang aralin, nakita po natin na nung nagkasala, ito yung origin of the first death. Nung magkasala po si Adan sa Diyos, ang naging po niyang kasalanan ay yung sin of disobedience. Tama po ba? Naalala niyo po yan. At ang kanya pong naging sanhi ng pagsuway ay dahil sa Genesis 2, sinabihan sila ng Diyos ng forbidden na pagkain doon sa ipinagbabawal ng Panginoon na isang puno na nasa tinatawag ng Garden of Eden. Amen? Yun lamang ang huwag nilang pakikialaman. Everything, pwede nilang pakialaman, but only that one tree. And they blew that chance. Napakialaman po nila yun. Eh ano po ba ang sabi ng Diyos pag yun ay napakialaman nila? Ang sabi, you will surely die. Amen? Tiyak na ikaw ay mamamatay. Now, you still remember our previous study? My question, I did ask the audience, the Bible study viewers, I asked you, did they die? Namatay po ba si Eva at si Adan nung pinakialaman po nila yung bunga ng puno na yun na ipinagbabawal ng Diyos? The answer is no. Because they continue to live. 900 plus years pa ang itinagal ng buhay ni Adan sa ibabaw ng lupa after that incident. Nagkamali po ba ang Diyos? Sumablay ba ang Diyos? Hindi ba nangyari ang sinabi ng Diyos? The answer is no. Nangyari po. Amen? Dahil ang tinutukoy pong kamatayan doon ay spiritual death. Because they were now separated from God. Amen? So kaya mahalaga po ito dahil death is separation from God. Amen? Spiritual death is defined by the Bible always as separated from God. Amen? Yan po ang definition ng Biblia pag pinag-uusapan ng spiritual death. Amen? Ano po yung definition ng spiritual death? You are separated from God. Pero bakit po worse itong second death? Amen? Bakit po worse ito? Amen? Yung first death, separated from God. Amen? Pero there's still a chance. Pero bakit pinaka-worst kind of death itong second death? Kasi, tingnan niyo po ang sagot dyan. Nasa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, kung bakit pinaka-worst death of all ang tinatawag na second death. Well, physical death, hindi po yan worse. Bakit? Because there is a promise. Amen? There is a promise. Listen to me. Those who died in the flesh, if they are a believer, one day, they will again receive a glorified body. Magkakaroon ulit ng katawan ng mga nangamatay eh. Amen? Kaya hindi po worst death of all ang physical death. Amen? Dahil mapapalitan po yan. At ang maganda pa nga dyan, ang sinasabi ng Biblia, pag ikaw ay mananampalataya na namatay ka sa iyong katawan, yung panahon na itinakda ng Diyos, and that is on the day of the rapture, papalitan tayo ng katawan na hindi na nagkakasakit,
hindi na nanghihina, hindi na nakakapitan ng virus, at bukod doon, hindi na nagkakasala. Glory to God. Yun po ang pinakamaganda. Kaya the physical death is not the worst of them all. Now, what about the first death? The spiritual death, the first spiritual death. Was it worse? Yes and no. Amen? Yes, because you are separated by God. No, because there is still a chance. Amen? Yes, kasi pangit po ang spiritual death, separated ka sa Lord. But no, dahil may chance ka pa. Amen? May chance ka pang mabuhay. May chance ka pang ma-revive from death. Kagaya na nangyari kay Jesus when He was buried on the grave. Amen? That is not the end. Because He said, after 3 days, I will rise again from the grave. So the same thing that happened to a person who is spiritually dead for the first time. You can rise again from the grave. When? When you receive Jesus. Because ang sabi ng Bible, that same power that raised Jesus from the grave, that same power also will raise your spirit who has been dead when you receive Jesus as your Lord and Savior. Kaya hindi po worse din yung second death because there is a chance. But the worst death of all that the Bible is teaching us is the second death. Dahil ito pong second death na ito, according to the Bible, in 2 Thessalonians chapter 1, verse 9, ano po ang definition ngayon nitong second death na tinutukoy at itinaaral sa atin po ng salita ng Diyos? This is how Paul wrote it. Ano po sabi ni Pablo sa verse 9? They will be punished with eternal destruction. Sino po yung tinutukoy na they? Those that did not receive Jesus. Ano po ang kanila pong kinakaharap sa kinabukasan, sa future? They will be punished. What kind of punishment will be received by those that did not receive Jesus? An eternal, ay pansinin niyo po yung salita, eternal destruction. Ibig sabihin, walang katapusan na pagkawasak at pagkasira. Amen? So, ibig sabihin, itong parusang ito, walang tigil na, walang katapusan. Anong klase po at anong ibig sabihin yung eternal destruction as punishment? Ito yon. Ang sabi ng verse 9, ito po yung sinasabing eternal punishment na yan, forever separated from the Lord and from His glorious power. So bakit po worse yung second death? Kasi nga po, doon papasok po ang isang tao, ang isang individual, na hindi tinanggap ang paghahari ni Kristo, hindi tinanggap ang grasya ng Diyos sa pamagitan ni Jesus, he will be forever separated from the Lord. Yung first death po, hindi pa forever separated. Kasi meron kang tsansa na mag-repent. May tsansa ka na magkaroon ng repentance at magkaroon ng salvation. But in the second death, ito po na ang eternal destruction at ang ginamit ng salita ng Bible forever separated. Meaning to say, yung tinatawag na second death, which will happen, amen, doon sa tinatawag na pagkakas ng mga taong di sumampalataya sa Panginoon, sa tinatawag na hell into the lake of fire, amen, death and hell were cast into the lake of fire. Yun yung lake of fire, mga kapatid at mga minamahal. Pag inilagay na po doon ang mga tao, sa tinatawag na lake of fire, yun na po yung sinasabing eternal destruction or eternal punishment. Ano ang mangyayari sa kanya doon? Bakit napaka-tindi nun? Ba't yun ang worst? Kasi doon po forever separated na sila sa Diyos. Meaning to say, wala nang tsansa doon na sila pa ay kaawaan at kahabagan po ng Panginoon doon sa araw na yon na kanila pong magiging kalagayan at sitwasyon. Forever separated na po sila saan? Sa Panginoon. Kaya nga po, kung ating papansinin, amen, pag pinag-usapan po natin, mga kapatid, itong salitang spiritual death, hindi po ibig sabihin ito ay cease to exist. Amen? Bakit po mahalaga rin na atin po itong maunawaan, amen, at maintindihan? Amen? Bakit po kailangan natin itong maunawaan at ating maintindihan? Kasi, meron po kasi tayong tinatawag na kaisipan marahil, na, okay lang yon dahil pag naman na namatay na, tapos na. Hindi po. Walang katapusan po ang espiritu. Huwag natin kalilimutan na spiritual things does not end.
Amen. Hindi po nagtatapos po ang spiritual. Let me point this one to you. Go to 2 Corinthians chapter 4. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 4. And Paul has this revelation that we need to understand tonight. Ang sabi po sa verse 16, let me start in verse 16. I'll be reading this from the King James Version. Ang sabi po ni Paul sa 2 Corinthians 4, for which cause we faint not, but though our outward man perish, now pay attention, the word outward man is your body. Ano po, ang sabi rito ni Paul sa verse 16, the outward man perish. Ibig sabihin ito po ay namamatay, nasisira. Pero listen, he said, yet the inward man is being renewed day by day. Did you see the word inward, outward? The outward man is your flesh. The inward man is your spirit. So ang katawan, unti-unting nawawasak, tumatanda, nasisira, but praise God, dahil the inward man, the spirit, every day, it is being renewed. Araw-araw ito po ay pinalalakas. Araw-araw ito po ay nire-recharge. Amen? Now, kaya sabi ni Paul, verse 17, if you understand this mystery, sabi niya, our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding and eternal weight of glory. So yung atin daw pong light affliction ang ginamit po ni Pablo, where is this light affliction happening? In our body. Pero meron daw pong tinatawag na mas magandang mangyayari sa atin, and the effect is eternal. Yun ang sinasabi ni Paul. Now he said in verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. So ano po ang payo niya sa believer? Look not at the things that are seen. Meaning to say, do not pay attention on what is happening to you in the natural, in the flesh. Ibig sabihin, huwag mo masyadong bigyan at pagpapansinin ng mga nagaganap sa iyong katawan. Amen. Yan ay pansamantala lamang, glory to God. Pero ang iyong pagkaabalahan at pagtuunan ng pansin ay mga bagay daw na hindi nakikita. Yun yung sinasabi na ang iyong pong pagkaabalahan ay mga bagay na makalangit, mga bagay tungkol sa Diyos. Amen? Yun doon natin ituon at i-focus ang ating isipan. Ano ang sabi ni Paul? Sabi niya, for the things which are seen, amen, are temporal. But the things which are not seen are eternal. Ang mga bagay na hindi nakikita, eternal. Ibig sabihin, walang katapusan. Now, you have a spirit and you do not see it, right? Now, the reason why you do not see it, because it is eternal. Hallelujah! Kaya nga po, ang espiritu, walang katapusan. Amen? Kaya pag sinabing papasok sa second death, ang espiritu ng isang individual, hindi po, ibig sabihin, matatapos na ang agony doon. Lalong mahirap doon. Kaya nga yan ay nakita po natin sa istoryang ikwinento po ng Panginoong Hesus. Hindi ko na lang po babasahin kasi kukulangin ako ng oras. Ano? Pero basahin niyo po yung Luke 16, verses 19 to 31. Okay? Ito po ay akin na lamang pong take out para sa inyo. Ha? Pakibasa niyo po yung salita ng Diyos sa Lucas Kapitulo 16, Luke 16, verses 19 to 31. Napakasimple po ng istorya dyan. Ha? Yung istorya po dyan, mga kapatid, ay yung istorya ng isang mayaman at ng mahirap na si Lazarus. Amen? Now, ipinakita po doon kung ano po ang nangyayari sa isang tao na napunta sa impyerno. Amen? Bibigyan ko na lang po ng highlight. Hindi po ba nagrereklamo yung mayaman dahil nahihirapan siya? Amen? Hirap na hirap po siya sa kanyang mga nararamdaman at dinaranas doon sa impyerno. Actually, ang ginamit pong salita dyan ay tormented. So, hell is a place of torment. Amen? So, it is a place of suffering. It is a place of agony. And the bad news is this. Amen? The suffering, the agony, and the torment is eternal. Amen? So, hindi kagaya ng problema sa mundo, hindi po ito eternal. Amen? Ibig sabihin, ngayon wala kang pera, pero hindi ka habang buhay na walang pera. Amen? Ngayon may sakit ka, hindi habang buhay na may sakit ka, gagaling ka rin. Amen? Hindi habang buhay na mahirap ka, yayaman ka din. Amen? Hindi habang buhay na ikaw po ay inaalipin. May pwedeng dumating ang panahon na ikaw naman ang boss. Amen? So in this world, amen, nothing is permanent. Everything in this world is subject to change. Maybe you are poor right now. Amen? But if you keep on trusting God, one day you will be blessed, you will be rich. Amen? You may be sick right now.
Amen. But it's not permanent. If you keep on trusting God, one day you will be healed. And maybe that day could be tonight. Hallelujah. Amen. Maaring ikaw po may problema sa iyong asawa, sa iyong pamilya, pero hindi po yan permanente. Amen? Because God can fix your marriage. God can fix your children. God can fix your relationship. Amen? It could be now. God is fixing now your marriage. God is fixing your relationship with your children. Because yun po sinabi ng Bible, there is nothing permanent in this world. Amen? Hindi yan permanente. It could change. But in the spirit world, glory to God, everything in the spirit are permanent. Amen. Let us talk about heaven. Heaven is a place, a very, very good place where there is peace, there is joy, everything that is good is in heaven. And once you get there, it is permanent. Hallelujah. Pag ikaw napunta sa langit, permanente po ang lahat doon. Permanente ang saya, permanente po ang kapayapaan, permanente ang kaginawahan. Why? Because everything that you do not see are eternal. So everything in heaven is good because that is what God is teaching us. So when we go to heaven, everything will be permanent. Hindi temporary joy, hindi temporary peace, hindi temporary na kaginawahan ng buhay. It will be eternal. That's why heaven is a good place. And I'm hoping that everybody is being excited to be in heaven one day. Amen? And the only way that you can get there is only through Jesus, by the way. Pero ang impyerno po, it's the same thing. It's a spiriting and it is also eternal. Kaya doon sa istorya na pinababasa ko po sa inyo, you will see that it is a place of torment. It is a place of punishments. It is a place of suffering. Pero ang bad news doon, the suffering, the torment is eternal. Permanent. Kaya hindi po maganda na mapunta sa impyerno. Amen? Pero hindi naman kailangan eh. Amen? Dahil meron pong solusyon na ibinigay ang Diyos, si Kristo. At yung mapupunta po doon sa lake of fire na tinutukoy, ang tawag po doon second death. Kaya the second death is the worst death of all. Bakit po? Because it is the forever separation of man from God. Eternal separation. Wala na po dong salvation. Wala na po dong answered prayer. Wala ng grasya, wala ng habag. At wala na rin doon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi po maganda ang mapunta doon sa lugar na yon because it is an eternal separation from God. Hallelujah! So I hope, amen, sa loob po ng 5 episode ng ating pag-aaral about the subject of death, you'll learn many things from the Bible. At yan po ang doktrina at itinuturo ng salita ng Diyos when it comes to death. 3 uri ng kamatayan. What is that? The first is the spiritual death that all comes to every human being that was born. Then the second death is the physical death. And the worst death of all is called the second death. Alright? So nawa po ay meron po kayong mga natutunan at may mga napulot po muli kayong mga kapahayagan mula sa Diyos sa gabi pong ito at pansamantalang tayo po'y magtatapos. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa gabing ito na muling binagbigyan mo kami na makapag-aral at makapakinig po ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na iyong patuloy na pinadaloy, Panginoon, sa gabing ito at sa mga araw na pinag-aralan namin ang araling ito. Sa iyo ang lahat ng parangal at papuri binabalik namin, aming Ama, in Jesus' name. Amen. So praise God, salamat po sa Panginoon at tonight is Friday. Salamat po sa lahat ng sumama sa atin, nanood, nag-share. Amen. Sa mga nag-share, thank you very much. Salamat po sa inyong pagtuwang na pinalalaganap ninyo ang Ebanghelyo ng Panginoon. Thank you. Sabi nga po, if you are benefiting from this ministry, amen, share the page, share the broadcast, amen, so that many as well, amen, will be blessed like you. Amen. So you are blessed to be a blessing. Don't you ever forget that. Kaya salamat po sa mga nag-share, salamat po sa mga nagtatag ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak. Thank you very much. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at ako rin po yung nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga financial partners po natin. Amen. Na tumutuwang po sa atin para po ating magawa at magampanan
ang ministeryo ng paghahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po, marami po tayong mga proyekto na atin pong gustong maisagawa sa mga darating pong mga araw. Ano po, hindi ko na lang po i-share publicly, ano po, pero I'm trusting the Lord that God will speak to your hearts. Amen. Dahil hindi lamang po ang pangangaral sa radyo at sa internet ang gusto po nating gawin at pinagagawa sa atin ng Panginoon. May mga behind, amen, the public view na gusto po nating matupad at magawa na ipinagagawa po sa atin ng Lord. Kaya nga po, thank you very much sa lahat po ng sumusuporta sa atin financially. Kasi without your financial support and partnering with us, we cannot do this mission alone. Hindi po namin kaya, amen, na sa aming sarili lamang at sa aming aming kakayanan para matupad po ang lawak at laki ng ipinagagawa po ng Diyos. Kaya salamat po sa inyo ng mga nagre-respond sa hamon ng Panginoon, maliit man yan o malaki. Pero pag kayo po ay sumunod sa Panginoon, mga kapatid, makikita niyo po, lantarang kayong pagpapalain ng Panginoon. Ang lihim na inyong ginawa sa kaharian ng Diyos, lantarang biyaya ang kanyang ibinabalik sa mga tapat at mga generous na nagbibigay sa kanyang pong gawain. Amen. Yan po'y proven na. Amen. Sa ilang mga panahon at ilang mga henerasyon na sumunod at nagtiwala sa Panginoon. Sabi nga po, generous people will never lack. Amen. Ang mga tao po na mapagbigay, hindi po kinakapos yan. Totoo yan. Amen. Kahit nga po, hindi mananampalataya, makita nyo yung mga mapagbigay pong tao, lagi po silang sumusobra. Pero yung lagi pong madamot at tiko mampalad, lagi pong kapos. Kaya nga po, subukan po ninyo. Amen. Na kayo po ay maging bukas palad, lalo na sa gawain ng Panginoon. At mararanasan ninyo ang bukas ng langit. Amen? So God bless you po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Dito na po muna ako magtatapos. Again, my name is Brother Dexter Durante. Kayo po'y nanood sa programang Strong Foundation, Radio and Internet Teaching Ministry. And I am reminding you that Jesus is coming very soon. And a true believer will always walk by faith and not by sight. Good night and God bless us all. Amen. And as we do, let it get on in the inside of you, the victory that Jesus has won for us. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy.